Naalala ko pa rin ang sandaling itinulak ko ang sarili ko palayo sa upuan sa kusina, tibok ng puso ko ng sobra, parang sasabog na. Nagniningning ang mga tiket pamasahe sa screen ng laptop ko, naglalabas ng maputlang asul na liwanag sa mukha ko sa tahimik na kusina. Round trip papuntang Siargao, 2 pasahero, ako at ang 8 anyos kong anak na si Liam Herrera. Isang pag-click ng mouse na tumugon sa isip ko na parang deklarasyon. Tapos na, Micaela. 3 taon ng pamumuhay sa anino ay natatapos ngayon. 3 taon na ang nakalipas, ideklarang patay ang asawa kong si Andres Herrera sa kakaibang aksidente sa business trip. Walang bangkay, puro madaling sulat na report at death certificate na ibinigay sa akin ng may sanay na awa. Naalala ko pa rin ang araw na yun na parang peklat na hindi ko mabura, nakatayo sa mismong kusinang ito, hawak si Liam habang nanginginig na kasamahan ang nagsabi, wala na siya, nakikiramay ako. Natumba ako sa sahig, pakiramdam ko'y nahati ang mundo at nilamon kami. Mula noon, naging multo na ako sa buhay. Minsan, sobra ang pagmamahal ko kay Andres, kaya tiniis ko ang walang katapusang biyahe niya sa trabaho, mga late night call, at lumalaking malamig na boses niya. Sabi ko sa sarili, abala lang siya, magbabago pa siya. Pero bigla na lang siyang nawala, tuluyan. O yun ang akala ko. Mula noon, isinumpa kong mabuhay para kay Liam. Ibinenta ko ang singsing pangkasal para makabayad ng parte ng mortgage. Nagtrabaho full-time sa lokal na bangko at ayaw kong magpahinga. Bawat libreng minuto, sinubukan kong punuin ang kawalan na nakikita ko sa mata ng anak ko. Hindi madalas magtanong si Liam tungkol sa tatay niya, pero kapag ginawa niya, parang kutsilyo na umiikot sa dibdib ko. Ngayon, nang binili ko ang mga tiket papuntang Siargao, hindi lang bakasyon ang binili ko. Binili ko ang pangako sa sarili na magpatuloy, ngumiti ulit, at turuan ng anak ko na hindi lang tungkol sa pagkawala ang buhay. Isinara ko ang laptop, sumandal sa upuan at huminga ng malalim. Tumakbo si Liam mula sa sala na may malapad ng ngiti nang marinig niya. Pupunta tayo sa tabing dagat. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong, mas masaya ka roon, di ba, Nay? Hindi ko alam kung paano sumagot. Baka oo, baka hindi, pero sigurado ako sa isang bagay. Ito ang simula ng bago para sa amin. May panahon na parang galing sa makikintab na magazine ang buhay ko. Si Andres Herrera, hindi lang gwapo. May effortless charm siya na nakapagpapahilig sa mga tao kapag nagsasalita siya at mabilis na biro na nakakapatawa sa akin kahit sa pinakamasamang araw. Nakilala ko siya nung 25 ako, junior loan officer sa bangko, naghahanap pa ng sariling identidad. Pumasok siya ng may confident na lakad, parang siya ang may-ari ng kwarto, nagtatanong tungkol sa mortgage packages na parang alam na niya ang lahat ng sagot. Sa dulo ng meeting na humaling na ako at alam niya, nagpakasal kami 1 taon pagkatapos. Sa una, inggit ng marami ang aming pagsasama. Weekend hikes sa Cordillera, wine nights sa ilalim ng bituin, bigla ang road trips dahil lang pwede. Bagong lipat si Andres sa financial brokerage at mabilis siyang naging isa sa mga rising stars sa kumpanya niya. Ipinagmamalaki kong katabi siya sa office parties. Nakayakap ang braso niya sa balikat ko na parang nagtatayo kami ng hindi matitinag. At dumating si Liam, ang aking matamis na anak, aming himala. Akala ko, magsisettle down na si Andres, papalitan na ang late-night work calls ng bedtime stories, pipiliin ang family dinner kaysa client dinners. Pero baligtad pa. Lalong naging busy siya, naglalakbay para makipagkita sa investors at tapusin ang deals sa mga lugar na hindi ko pa naririnig. May mga buwan na halos hindi nakikita ni Liam ang tatay niya maliban sa dumadaan lang. Hahalikan ni Andres ang noo niya ng 5:00 ng umaga at magpapanggap akong hindi ko naririnig ang pagsara ng pinto ng hating gabi. Sinubukan kong kausapin siya sa una ng mahinahon, saka desperate. Andres, nawawala mo ang pagkabata niya, sabi ko. Isang gabi, nakatayo sa kusina na may luha na ayaw kong pakawalan. Niyakap niya ako, hinalikan ang buhok ko at nangako na pansamantala lang yon na ang lahat ng mahabang oras niya ay para sa secure na future namin. Gusto kong maniwala. Diyos ko naman,
Naniniwala ako hanggang sa araw na hindi na siya umuwi. Sa una, akala ko isa na namang biyahe na nakalimutan niyang sabihin. Tapos diretso sa voicemail ang cellphone niya. 3 araw, sinabi ko kay Liam, "Abala si tatay anak, malapit na siyang umuwi." Kahit na naninigas ang tiyan ko sa takot. Sa ika-4 na araw, dumating ang tawag. Aksidente. Snowmobile na dumaan sa manipis na yelo sa malayong ilog sa Ifugao. Dinala ng malakas na agos na hindi na nakuhang muli ng mga diver ang bangkay. Naalala ko, hawak ko ang telepono, naririnig ang mga salita at biglang nawalan ng lakas ang tuhod ko. Tumingala sa akin ang maliit kong anak na may malalaking kayumangging mata. Nalilito habang nakaupo ako sa sahig ng kusina, yakap-yakap ang telepono sa dibdib. Naisip ko ang mga na-miss na kaarawan, tahimik na hapunan, mga gabing mag-isa, at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil mahal ko pa rin siya kahit noon. Naglabas sila ng death certificate 1 linggo, pagkatapos maayos na nakaprint na papel, legal na nagbubuklod, tinataka ng buhay ko sa kabanata na hindi ko pinayagang matapos. Naglibing ako ng walang laman na urn dahil walang bangkay na ililibing, walang closure, puro katahimikan. At sa katahimikang yon, nagtayo ako ng mataas na pader sa paligid ng puso ko kaya napansin pa ni Liam. "Nay, bakit hindi ka nang ngumingiti?" tanong niya isang gabi. Ngumiti ako kahit papaano dahil ano pa ba ang magagawa ko. Sa loob ng 3 taon, kinumbinsi ko ang sarili na gumagaling ako, na malakas ako. Pero ang lungkot, parang pandikit na dumidikit. Maaari mong kuskusin at kaliskisin, pero nananatili sa kaluluwa mo. Kaya ang biyahe na ito sa Siargao ay hindi lang tungkol sa tabing dagat at araw. Tungkol ito sa paghinga ulit, kahit 1 linggo lang. Wala akong kaide-ide na gaano kabilis mabibiyak ang mga pader na itinayo ko. 3 taon ang nakapagbabago ng lahat at wala rin. Natuto akong gumising nang hindi inaasahan ang boses ni Andres sa kusina. Natuto akong magbayad ng bill, ayusin ang tumutulo na gripo at dumalo sa bawat soccer game ni Liam nang walang ibang nanonood para sa amin. Naging ang babaeng ngumingiti ng magalang kapag nag-aalok ng pakikiramay ang mga tao, na sumasaway sa mga nag-aalala na tanong ng mga kasamahan sa trabaho, na kinumbinsi ang sarili na okay lang kahit hindi. Naging mas tahimik ang Davao sa loob ng 3 taong yon. Unti-unting tumigil ang pagtawag ng mga kaibigan, hindi dahil malupit, kundi dahil nagpapatuloy ang buhay. Sa akin, parang nagyelo na parang taglamig na ayaw matunaw. Ibinaon ko ang sarili sa trabaho sa bangko, nagtayo ng routine na walang puwang para sa damdamin at kumapit kay Liam na parang lifeline. Siya ang naging dahilan ng lahat. Kapag pagod na pagod ako bumangon sa kama, paalala ko sa sarili, kailangan niya ng almusal, kailangan niya ng paaralan, kailangan niya na malakas ka. Mabilis lumaki si Liam, sobrang bilis. 1 araw, tinuturuan ko siyang magtali ng sapatos, kinabukasan sinasabi na niya kung aling superhero movie ang dapat kong panoorin. At lately, nagsimulang bumalik ang mga tanong tungkol sa tatay niya. Tahimik na bulong sa oras ng pagtulog kapag akala niya hindi ko naririnig ang lungkot sa boses niya. "Nay, sa tingin mo makikita ba ako ni tatay? O paglaki ko, naaalala ko pa ba ang itsura niya?" Sinagot ko ng pinakamabuti ko, pero bawat sagot parang binubura ko si Andres Herrera. Pinapalitan ng malabong alaala at kalahating katotohanan tungkol sa lalaking madalas magtrabaho pero sobrang mahal ka. Ang totoo, hindi ko pa naproseso kahit ano. Inilagay ko ang lungkot sa istante na parang lumang libro na ayaw kong buksan. Pero may hangganan ng pagdaan-daang lampas sa istante na yon bago magsimulang pumutok sa bigat. Isang gabi, pagkatapos matulog si Liam, napadpad ako sa pag-scroll ng vacation packages online. Matagal-tagal na akong hindi nakapunta kahit saan, hindi mula pa bago mamatay si Andres. Sa una, mali ang pakiramdam, parang pagtataksil sa sagrado. Pero pagtingin ko sa saradong pinto ng kwarto ni Liam, naisip ko, karapat-dapat din siya sa masasayang alaala. Kaya nagtapos ako sa 2 tiket papuntang Siargao, 1 hotel room malapit sa tabing dagat, at 1 linggong nakablock sa work calendar ko. Parang pabigla-bigla,
tulad ng pagtalon sa malamig na lawa, pero kakaibang malaya rin. Hindi lang tungkol sa araw at tanawin ng dagat ito. Tungkol ito sa pagsasabi sa sarili na pwede pa akong mabuhay. Nang sabihin ko kay Liam, namilog ang mata niya at bumuka ang bibig na parang binigyan siya ng superpower. Tabing dagat? Totoo ba yan? Sigaw niya, tumatalon sa sofa. Niyakap niya ako ng sobrang higpit na halos hindi ako makahinga, bumulong. Mas marami kang ngiti ron, di ba, Nay? Yung simpleng tanong na, yon, natigil sa dibdib ko na parang maliliit na bato na hindi malunok. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya at sinabi, susubukan ko anak, talagang susubukan ko. Gabing yon, tumayo ako sa bintana, tinitingnan ang city lights ng Davao, iniisip kung gaano nakaiba ang buhay ko. Dati, nangangarap ako ng exotic vacations kasama si Andres. Nagkakakwentuhan ng champagne sa balkon sa Europa. Ngayon, simpleng biyahe lang sa Siargao parang pag-akyat sa Matin Apo. Pero habang inaayos ko ang paboritong swim trunks ni Liam at sunscreen, may naisip akong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Baka nga ito ang simula ng mas maganda. Wala akong kaalam-alam noon kung gaano katama at gaano katotoo ang naisip na, yon, umaga ng flight namin parang Pasko si Liam sa bahay. Hinila niya ang maliit niyang rolling suitcase, ang mga gulong kumakaluskos sa hardwood habang sumisigaw, Siargao, nandito na kami. Nakakahawa ang tuwa niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ulit ang kiliti ng excitement na akala ko inilibing ko kasama ng death certificate ni Andres. Ang airport, gaya ng dati, magulo. Mga taong dumadaan na may hawak na kape, mahabang pila sa security, monotonous na ugong ng pagod na pasahero na naghahabol ng connection. Hawak ni Liam ang kamay ko sa buong oras, maliit niyang daliri nakakapit sa akin na may halo ng excitement at kaba. Sumakay kami sa eroplano at nang makahanap ng upuan, pinindot niya ang mukha sa bintana at bumulong. Totoo, Nanay, ginagawa na natin to. Puno pero kalmado ang flight. Nag-aayos ang mga tao, naglalabas ng headphones, libro o neck pillow. Sinubukan kong mag-relax, sinasabi sa sarili na tungkol ito sa pagbitaw sa nakaraan, sa bagong alaala. Pero napansin ko si Liam na nakatitig sa pasilyo, maliit na kilay niya nakakunot sa gulat. Nay, bulong niya, hinila ang manggas ko. Si tatay ba yon? Natigil ang puso ko. Dahan-dahan akong lumingon, takot sa makikita ko. Isang lalaki, siguro 2 row sa unahan, nakaupo ng pahilig, kausap ang isang batang blonde na babae sa tabi niya. Suot niya ang malapad na sombrero na nagtatago sa karamihan ng mukha niya at madilim na salamin. May kakaiba sa slope ng balikat niya, sa galaw ng kamay niya habang nagsasalita. Masakit na pamilyar. Pinilit kong tumawa ng nanginginig. Anak, hindi. Baka iniisip mo lang ang iba. Pero nang bahagyang gumalaw siya, naging yelo ang tiyan ko. Naroon na. Yung maliit na peklat sa ilalim ng panga, halos hindi halata maliban kung alam mo kung saan titingnan. Peklat na hinahalikan ko ng daan-daang beses sa ibang buhay. Bumulong si Liam, Nay, seryoso ako. Si tatay yon, hindi ako makahinga. Sa loob ng 3 taon, sinabi ko sa sarili na wala na si Andres. Na inilibing ko ang bawat butil ng pag-asa. At ngayon, narito ako sa random na flight papuntang Siargao, nakatitig sa lalaking kamukha mismo ng patay kong asawa, buhay at tumatawa kasama ng ibang babae. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Liam. Siguro kamukha lang niya. Anak, may mga kamukha talaga. Pero nanginginig ang boses ko, sumisira sa kasinungalingan. Lumipat ako pabalik sa bintana, pinipilit na pakikalmahan ang tibok, pero bawat nerbiyos sa katawan ko, sumisigaw na tumingin ulit. Habang tumaas ang eroplano, ninakaw ko ang mga sulyap, inaalala ang bawat detalye, kung paano siya sumandal para makinig sa babae, ang casual na pagtapik ng daliri sa armrest, eksakto kung paano ginagawa ni Andres kapag nag-iisip siya. Sabi ko sa sarili, imposible yon. Nilalaro lang ako ng lungkot, pero sa kaibuturan may bulong na tumutugon sa isip ko. Paano kung siya nga talaga? Sa natitirang oras ng flight, nakaupo akong nagyelo, iniisip ko na umiikot sa gulat, galit, at isang bagay na mas mapanganib, pag-asa. Nang dumapo ang gulong at nagsimulang kumuha ng bagahe ang mga pasahero,
Gumawa ako ng desisyon na nagulat pa sa akin. Nanatili akong nakaupo, hawak ang backpack ni Liam, naghihintay na umalis muna ang lalaki para hindi ko na makita ulit ang mukha niya. O baka, dahil natatakot akong makita ng malinaw. Pero hindi pa tapos si Liam. Lumingon siya sa akin, namilog ang mata at sinabi, "Nay," tumingin siya ng diretso sa akin. Ngumiti siya. At bigla na lang, nag-iba ang buong mundo ko. Tinanggap kami ng Siargao ng mainit na araw at amoy ng asin sa hangin, malugod na pagbabago mula sa tuyong lamig ng Davao. Si Liam, na natiling buzzing mula sa flight, nagkukwento kung paano itsura ang dagat mula sa bintana, gaano kalaki ang alon, at hindi niya makapaghintay na magtayo ng pinakamalaking sandcastle kailanman. Ngumiti ako, sinubukang manatili sa kasalukuyan, pero natigil ang isip ko sa lalaking yon mula sa eroplano. Dapat aksidente lang, sabi ko ulit-ulit sa sarili. Madalas magkamukha ang tao, pero yung peklat, postura, kahit paano nakapatong ang kamay sa seatback, sobrang pamilyar lahat. At si Liam, hindi gumagawa ng ganoon ang mga bata. Hindi nang may ganoong katiyakan. Pag-check-in namin sa hotel, kinumbinsi ko ang sarili na bitawan na. Dapat tungkol sa paghilom ang biyaheng ito, hindi paghuhukay ng multo. May balcony view kami ng dagat at nang makita ni Liam, napahiyaw siya na parang binigyan ng baul ng kayamanan. Ginugol niya ang gabi sa pagtakbo mula bintana patungo sa TV, nagkukuwento tungkol sa seashells at dolphins. Sa ilang oras, naramdaman ko ulit na normal. Gabing yon, pagkatapos makatulog si Liam, lumabas ako sa balcony, humihinga ng hangin dagat. Tahimik, payapa, hanggang marinig ko ang mga boses mula sa balcony sa ibaba. Sa una, muffled na away lang na parang ordinaryong away ng mag-asawa sa bakasyon, pero bigla akong natigilan. Yung boses, yung ritmo. "Wala ka bang pakialam sa iba maliban sa pera?" Sigaw ng lalaki sa ibaba. Galit na halong sa bawat salita. Nahulog ang tiyan ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang railing hanggang pumuti ang knuckles ko. Yung boses na yon, kilala ko kahit saan, hindi ko na kailangang marinig lahat ng salita. Naririnig ko ang ritmo, eksakto kung paano niya binibigyang diin ang mga pantig kapag galit siya. Isang batang babae, base sa tono, sumagot, "Huwag mo akong simulan, Andres. Sinabi ko na sa'yo mula simula kung ano ang gusto ko. Andres, nanghina ang tuhod ko at kailangan kong sumandal sa pinto ng balkoni." Imposible. Hindi dapat posible. Bahagya akong yumuko, sapat para sumilip pababa ng hindi halata. Naroon siya. Parehong malapad na balikat, parehong pamilyar na galaw ng kamay kapag nagsasalita, naka-shirt at shorts. Wala na ang malapad na sombrero at salamin at walang duda na ngayon. Si Andres Herrera, ang patay kong asawa, nakatayo isang palapag lang sa ibaba ko, buhay na buhay at nakikipagtalo sa ibang babae. Ang unang instinct ko ay bumaba roon, magdemanda ng sagot, sigawan ang lahat ng tanong na inilibing ko sa loob ng 3 taon, pero hindi gumalaw ang paa ko. Sa halip, nakatayo akong nanginginig, nakikinig sa mga pira-piraso ng away nila. "Akala mo ba babawi yung pagdadala mo sa murang hotel sa Siargao sa lahat?" Sigaw niya. "4-star hotel to, Clarissa." Sagot niya ng galit. "Clarissa?" Kaya yon ang pangalan niya. Lumayo ako, tinakpan ang bibig ng kamay. Parang babasag ulit ang puso ko. Hindi dahil nawala siya, kundi dahil natagpuan ko siyang buhay, ngumingiti sa ibang babae, namumuhay ng buhay na hindi ko man lang pinayagang malaman. Pagbalik ko sa loob, gumalaw si Liam sa pagtulog at bumulong, "Nay!" Lumuhod ako sa tabi niya, hinawi ang buhok sa noo niya. "Shh! Okay lang anak, matulog ka ulit." Huminga siya ng malalim at humarap sa kabilang side, walang kamalay-malay na nagbago na ang buong mundo niya. Sa akin din. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig, isang naisip na tumatakbo na parang apoy sa isip ko. Buhay siya, buhay si Andres. At wala akong kaalam-alam kung ano ang gagawin sa katotohanan yon. Kinabukasan, gumising ako na umaasa na bangungot lang lahat. Pero isang sulyap sa balkoni sa ibaba ang nagpapaalala na hindi. Si Andres Herrera, ang patay kong asawa, buhay, humihinga at nananatili isang palapag sa ibaba ko kasama ng babaeng nagngangalang Clarissa.
Dumaan ako sa araw na parang autopilot, ngumingiti para kay Liam habang nag-e-explore kami ng tabing dagat. Pero nanigas ang dibdib ko, parang hiniram ang bawat hininga. Sabi ko sa sarili, ituon ko kay Liam at bitawan ang iba. Pero pagdating ng gabi at makatulog si Liam, nanaig ang kuryosidad at galit. Sinuot ko ang malapad na salamin, itinali ang buhok at bumaba sa hotel bar. Tahimik ang lugar, maliwanag ng malambot na amber na ilaw at mahinang tugtog ng maliit na jazz trio sa sulok. At naroon siya, nakaupo mag-isa sa bar, hawak ang inumin, mukhang pagod at mas matanda, pero walang duda si Andres. Hindi niya ako nakita. Busy siya sa pagtitig sa baso na parang naroon ang lahat ng sagot na hinintay niya. Gumalaw ang paa ko bago pa ako makapag-isip. Umupo ako 2 upuan ng layo, pinilit na panatilihing mababa at casual ang boses. Matinding gabi. Tumingala siya, nagulat, saka nagbigay ng pagod na kalahating ngiti. Pwede mong sabihin yon. Ang boses niya, Diyos ko, dumaloy sa akin na parang alon. Gusto mo bang pag-usapan? Tanong ko, pinipilit na parang simpleng usapan lang sa estranghero. Sumshrug si Andres. Drama sa girlfriend. Alam mo na yan. Nagkunwaring tumawa ako kahit umiikot ang tiyan ko. Drama sa girlfriend. Ang lalaking to, nagpanggap na patay at iniwan ang asawa at anak. Tapos ngayon ay nakikipagtalo tungkol sa kalidad ng hotel sa Bago. Hindi niya ako naiintindihan. Tuloy niya, pinipihit ang amber na likido sa baso. Akala niya boring na matandang nagpapanggap na bata ulit. Baka tama siya. Tumingin siya sa akin noon, mata naghahanap na parang sinusubukang matandaan ako. Pinigilan ko ang hininga at tumingin sa inumin ko. Ano ang gusto mong makita niya sa'yo? Tanong ko ng mahina. Tumawa siya ng mapait, na hindi lang ako lalaking may pera, na dumaan ako sa impyerno at bumalik, na sinusubukan kong maging mas mabuti. Pero walang nakakakita ng buong larawan. Tumigil siya tapos umiling. Kalimutan mo na. Ayaw mong marinig ang kwento ko. Mabuting tagapakinig ako, sabi ko, nang mahina. Sa loob ang tibok ng puso ko. Wala siyang kaalam-alam. Huminga siya ng malalim. Hinimas ang noo. 3 taon na ang nakalipas, nawala ang lahat sa akin. Akala ko tapos na ako. Kinailangan kong magsimula ulit mula simula. Iwan ang mga tao. Ayaw ko sanang umalis. Pero hindi mo maipapaliwanag yun sa lahat. Minsan, bigla ka na lang mawawala. Hinawakan ko ng mahigpit ang baso ko na akala mo sasabog. Mawala. Yun ang tawag niya sa pag-iwan sa amin. Mawala. Gusto kong sumigaw, sabihin kung sino ako, hilahin siya pataas para makita ang anak niyang natutulog nang walang kamalay-malay. Pero hindi ko ginawa. Tumango lang ako na parang estranghero habang nag-iiba ang mundo ko. Tinapos ni Andres ang inumin at tumayo, nagbigay ng magalang na tango. Salamat sa pakikinig. Mas madali kang kausap kaysa sa karamihan ng kilala ko. Nagawa kong ngumiti ng mahigpit, kahit kailan. At umalis siya, iniwan akong nakatitig sa ibabaw ng bar, nanginginig sa halo ng galit at isang bagay na ayaw kong aminin, ginhawa. Ginhawa dahil totoo ang boses, mukha, lalaki, buhay siya. Pero ngayon, kailangan kong harapin ang nakakatakot na tanong. Ano ang gagawin ko tungkol dito? Kinabukasan ng hapon, dapat perpekto. Mainit ang araw pero hindi nakakasunog. Dala ng hangin ang maalat na amoy na laging nagpaparamdam sa akin na pwede nang magsimula ulit ang buhay at masayang nagtatayo si Liam ng tinatawag niyang pinakamalakas na sand castle sa Pilipinas. Nakaupo ako sa striped towel malapit, nanunood sa kanya habang naghuhukay at nagbibigay hugis sa mga tore habang umiinom ng tubig mula sa bote. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga araw, halos makalimutan ko si Andres, halos. Tapos narinig ko ang sumisigaw na babae. Lumingon ako ng instinct, nag-scan sa masikip na tabing dagat hanggang makita ko siya. Clarissa, ang batang babae mula sa balcony. Nakaluhod siya sa tabi ng isang taong nakahandusay sa buhangin. Natigilan ang puso ko. Siya yon, nakahiga si Andres sa gilid, maputla at hindi natural na tahimik. Isang braso na baluktot ng kakaiba sa ilalim niya. Nagpanik si Clarissa, sumisigaw ng pangalan niya, inaalog ang balikat niya, pero walang sagot.
Sa isang saglit, naisip kong manatili sa kinaroroonan ko. After all, hindi na siya problema ko. Pero nakita ko si Liam na nanonood, namilog ang mata, hawak ang sand shovel na parang lifeline. Hindi ko siya pinatapos. Manatili ka rito, anak. Sigaw ko na, tumatakbo na. Pagdating ko kay Andres, mababaw ang hininga niya. Mahina pero naroon ang pulso. Taon na ang nakalipas nang kumuha ako ng CPR course para sa trabaho. Naalala ng katawan ko, maingat kong inirulo siya sa likod, iniangat ang ulo para malinis ang daanan ng hangin. Humihinga siya, sabi ko, higit sa sarili kaysa kay Clarissa na nanatiling umiiyak. Siguro heat stroke o dehydration. Inje ko ang mukha niya ng tuwalya at sigaw. Kumuha ka ng tao mula sa hotel o tawagan ang 911. Tumango si Clarissa at tumakbo. Parang hindi totoong nangyayari. Nakaluhod sa buhangin, hawak ang pulso ng lalaking nagpanggap na patay at sinira ang buhay ko. Bahagi ng akin gusto ng bitawan, tumayo at umalis. Pero hindi ko ginawa dahil kahit pagkatapos ng lahat, may reflex pa rin sa loob ko na iligtas siya. Gumalaw si Andres, kumikislap ang talukap. Umingit siya, mababa at nalilito ang boses. Micaela. Natigilan ako. Nakilala niya ako. Oo, sabi ko ng mahina. Ako to. Nagmulat ng buo ang mata niya, binaha ng gulat ang mukha habang nakatuon sa akin. Buhay ka talaga katulad mo, sabi ko. Nanginginig ang boses na may matalim na gilid na hindi ko pinlano. Bumalik si Clarissa kasama ng staff ng hotel na may first aid kit. Lumuhod siya sa tabi namin, sinusuri ang vital signs ni Andres habang lumayo ako, pinupunasan ng buhangin sa kamay sa shorts ko. Nanatiling mabilis ang tibok ko at hindi dahil sa pagtakbo. Tinulungan ng staff si Andres na umupo, nagbigay ng tubig at tagubilin na magpahinga sa lilim. Nag-hover si Clarissa, nakatingin sa akin na parang estrangherong sumisingit, na sa mundo niya siguro ganun nga ako. Nakatuon sa akin ang tingin ni Andres. Micaela, kailangan nating mag-usap. Tumayo ako, hinawi ang buhangin sa binti, neutral ang ekspresyon. Hindi dito, ngayong gabi, 10:00, sa hotel bar. Tumango siya, nanatiling nanginginig, hindi lang mula sa pagkahimatay, kundi mula sa pagkakita sa akin na buhay at nakatayo sa harap niya pagkatapos ng 13 taon na akala niya na ilagay na niya ako sa nakaraan. Naglakad ako pabalik kay Liam na iniwan na ang castle at nakatitig sa amin na may kunot-noo. Nay, si tatay ba talaga yon? Bulong niya. Lumuhod ako, niyakap siya. Pag-uusapan natin yan, anak, pero ngayon, balik muna tayo sa loob. Habang naglalakad kami patungo sa hotel, umiikot ang isip ko. Ngayong gabi, maririnig ko na ang katotohanan at hindi ko sigurado kung alin ang mas nakakatakot, na may magandang dahilan siya o wala. Mas tahimik ang hotel bar kaysa kagabi, iilan lang na bisita na nag-iinom ng cocktail at nag-scroll sa cellphone. Maaga akong dumating, kailangan ng sandali para pakikalmahan ang nerbiyos. Hindi tumitigil ang panginginig ng kamay ko, kaya binabalot ko sa baso ng tubig at sinubukang huminga. Eksakto 10:00, pumasok si Andres. Walang sombrero, walang salamin, walang maitatago. Mas matanda siya. May mga linya sa paligid ng bibig at mata, bahagyang uban sa buhok, pero walang duda pa rin si Andres Herrera. Ang asawa ko, ang patay kong asawa. Lumapit siya ng maingat, na parang baka tumakbo ako o sampalin siya. Sa totoo lang, hindi ko pa naalis ang posibilidad ng alinman. Micaela, sabi niya ng mahina, halos parang dasal. Hindi agad ako sumagot. Tinitigan ko lang siya, naghihintay. Sa wakas, sinabi ko, may 2 minuto ka para ipaliwanag kung bakit naglibing ako ng walang laman na urn at nagpalaki ng anak mo ng mag-isa sa loob ng 3 taon. Napangiwi siya, hinimas ang mga kamay na parang sinusubukang hugasan ang hindi matanggal. Hindi ko sinasadyang maging ganito, sabi niya. Kailangan kong mawala, Micaela. Wala akong pagpipilian. Wala kang pagpipilian kundi magpanggap na patay. Hayaan akong sabihin sa 5 anyos na anak na wala na ang tatay niya magpakailanman. Nabasag ang boses ko kahit pinilit kong panatilihing matatag. Ipaliwanag mo sa akin yan, Andres. Ipaliwanag mo kung bakit ako'y nagdadalamhati sa taong buhay pala buong panahon.
Nilunok niya ng mahirap, lumayo ang tingin. Nasa gulo ako, malaking gulo. Alam mo yung startup investment na pinagtatrabahuhan ko? Hindi lang business deal yon, Micaela. Humiram ako sa maling tao. Mga taong hindi nagpapatawad ng pagkakamali. Nang pumalpak ang deal, binantaan nila ako at ikaw. Tinitigan ko siya, hindi sigurado kung tatawa ako o iiyak. Kaya sa halip na lumapit sa akin, nag-stage ka ng aksidente at nawala. Pinayagan mo akong isipin na patay ka dahil mas madali yon kaysa sabihin ang totoo. Hindi madali, sabi niya agad. Pinakamahirap na bagay na ginawa ko yon. Akala ko kung manatili ako, mapapahamak kayo ni Liam. Kaya umalis ako. Pinutol ko ang ugnayan, binago ang pangalan, binayaran ang bawat sentimo na utang ko. Sa loob ng 3 taon, sinusubukan kong buuin ang buhay na walang makakasakit sa akin o sa inyo ulit. Namula ang mata ko, nagbabantang tumulo ang luha, pero pinigilan ko. At si Clarissa, bahagi ba siya ng bagong ligtas na buhay na yan? Napangiwi siya, saka tumango ng ayaw. Nakilala ko siya pagkatapos, wala siyang alam tungkol sa nakaraan ko. Sumandal ako, binuksan ang braso. Pinayagan mo akong magluksa sa'yo ng 3 taon, Andres. Pinayagan mo si Liam na lumaki na iniisip na wala na ang tatay niya magpakailanman, habang ikaw ay nagiinom ng cocktail sa tabing dagat kasama ng iba. Naiintindihan mo ba kung ano ang ginawa niyan sa amin? Tumingin siya pababa, kahihiyan na lumalabas sa kanya na parang init. Alam ko, wala akong karapatan sa tawad. Gusto ko lang makita kayo, makita si Liam. Gusto kong malaman kung may pagkakataon pa para ayusin. Dumating ang luha noon, pero hindi para sa kanya, para sa akin. Para sa mga taong ginugol ko sa pagpatsu ng lungkot habang nagtatago siya sa bagong pangalan at bagong girlfriend. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung kailan babalik, sabi ko ng mahina. Hindi ka pwedeng pumasok dito at umarte na parang pwede na lang nating kunin kung saan tayo tumigil. Nag-abot si Andres, pero umatras ako. Micaela, pakiusap, hayaan mo akong maging tatay ulit. Ipaliwanag ko kay Liam, nagmamakaawa ako. Tumayo ako, dahan-dahang itinulak ang upuan. Bukas, 11:00 ng umaga sa Hotel Cafe, pwede mong makita siya. Pero pagkatapos noon, makikita natin kung saan patungo. At lumabas ako, nanginginig ang binti pero tuwid ang likod. Sa wakas, narinig ko ang katotohanan. Pero hindi parang closure ang pakiramdam. Parang simula ng isa pang bagyo na hindi ako sigurado kung kaya kong harapin. Kinabukasan ng umaga, gumising ako bago pa mag-alarm, nakatitig sa kisame, iniisip kong mali ba ang desisyon kong payagan to. Ang pagpayag kay Andres na makita si Liam parang pagbubukas ng pinto na hinangin ko ng 3 taon na ang nakalipas. Paano kung mas masaktan si Liam kaysa matulungan? Paano kung muling mabuksan ang sugat na natuto na naming pakisamahan? Si Liam naman, gumising na excited. Akala niya almusal lang. May pancakes ba, Nay? Pakiusap sabihin mong may pancakes, sabi niya habang isinuot ang sapatos. Pinilit kong ngumiti. May pancakes, anak, huwag kang mag-alala. Pagdating namin sa Hotel Cafe, naroon na si Andres, nakaupo sa sulok na mesa. Kinakabahan na tumitipa ang daliri. Nang makita siya ni Liam, natigilan siya, mukha niya kunot na parang sinusubukang lutasin ang puzzle na masyadong malaki para sa kanya. Nay, bulong niya. Siya yon, siya talaga siya, di ba? Tumango ako ng dahan-dahan. Oo, anak, tatay mo yon. Hindi tumakbo si Liam sa kanya na parang sa pelikula. Naglakad siya ng maingat, mata nakalak kay Andres at tumayo sa kabilang mesa na nakatitig. Kumislap ang mata ni Andres habang lumuhod para salubungin siya. Hi, buddy, sabi niya ng mahina, nababasag ang boses. Ako to, tatay mo, nanginginig ang labi ni Liam. Pero ikaw ay, wala ka na. Sabi ni Nay, ikaw, natigil siya, natigil sa salita. Nagmukhang gumuho ang mukha ni Andres. Alam ko, at sobrang paumanhin ko. Malaking pagkakamali ang ginawa ko. Akala ko pinoprotektahan kita at si Nay, pero nasaktan ko kayo. Sa isang sandali, walang gumalaw sa kanila.
Tapos, dahan-dahang lumapit si Liam at niyakap ang leeg ni Andres ng maliit niyang braso. Hinawakan ni Andres siya na parang hindi nabibitawan, nanginginig ang balikat. Tumingin ako sa kabilang banda, kumukurap ng mabilis dahil kahit ano pa ang damdamin ko kay Andres, nakuha na ni Liam ang piraso ng puso niya pabalik. Umupo sila at nag-order si Andres ng pancakes at orange juice para kay Liam, kape para sa kanya. Sa una, awkward ang usapan. Tinanong ni Liam kung saan siya galing, ano ang ginagawa niya, at nagbigay si Andres ng malabong pero tapat na sagot tungkol sa paglalakbay para sa trabaho at pag-aayos ng malalaking problema. Hayaan ko siyang mag-handle, pinipigilan ang pagnanais na itama o idagdag ang detalye. Sa isang punto, sumandal si Liam at bumulong. "Na-miss mo ba ako?" Nilunok ni Andres ng mahirap. Higit sa kahit ano sa mundong ito. Yun lang ang kailangan. Ngumiti si Liam, maliit sa una, tapos malapad, at nagsimulang magkwento tungkol sa school, soccer, at sandcastle na itinayo niya kahapon. Nakinig si Andres na parang ginto ang bawat salita. Tumatango, tumatawa sa tamang oras, mata niya sumisipsip sa bawat ekspresyon sa mukha ng anak namin. Pagkatapos ng almusal, hinila ni Liam ang kamay ni Andres. "Pwede ka bang sumama sa tabing dagat ngayon pakiusap?" Tumingin si Andres sa akin, tahimik na humihingi ng pahintulot. Nagdalawang isip ako, pero sa wakas tumango. Sa maikling sandali, naglakad kaming tatlo patungo sa tubig. At sa loob ng isang oras, halos normal ang pakiramdam. Si Andres at Liam nagtatayo ng sandcastle ng sama-sama tulad ng pinangarap ko noon. Tumatawa kapag dinampot ng alon ang isa sa mga tore. Pinanood ko sila, punit ang puso ko sa dalawang direksyon. Nagpapasalamat na may moment na, to si Liam, pero masakit na alam ang lahat ng moment na nawala. Pagdating ng oras na umalis, niyakap ulit ni Liam si Andres at sinabi, "Pwede ba kita makita bukas din?" Tumingin si Andres sa akin. "Titingnan natin, buddy. Isa-isa lang." Sa daan pabalik sa hotel, maliwanag at excited ang boses ni Liam. "Nay, baka pwede siyang sumama pa uwi. Baka pwede na tayong bumalik sa dati." Hindi agad ako sumagot dahil hindi ko alam ang sagot. Ang pinto na hinangin ko, bukas na ngayon, at ang maaaring pumasok roon ay magpapabago ng lahat para sa mas mabuti o mas masama. Gabing yon, pagkatapos makatulog si Liam, umupo ako sa balcony, nakatitig sa dagat. Dumadaloy ang alon ng matatag at kalmado, hindi katulad ng bagyo sa dibdib ko. Ang pagkakita kay Andres kasama si Liam ay naghilom sa paraang hindi ko inaasahan. Pero dinala rin nito ang hilaw na sakit na pinilit kong ilibing. Kumatok ng mahina si Andres sa pinto ng balcony. Pinayagan ko siyang lumabas, mata niya maingat na parang hindi sigurado kung gaano kalapit siya pwede. Kamangha-mangha siya, sabi ni Andres ng mahina. "Magaling kang mag-alaga sa kanya, Micaela." Binuksan ko ang braso. "Wala akong pagpipilian. Wala ka." Tumango siya, malalim ang guilt sa mukha. Alam ko at paumanhin ko. Hindi ko maibabalik ang ginawa ko, pero gusto kong maging bahagi ng buhay niya ngayon. Kahit hindi mo ako mapatawad, pakiusap, huwag mo akong i-shut out sa kanya. Tinitigan ko siya, naghahanap ng senyales ng lalaking minahal ko noon. Ang lalaking pinakasalan ko, hindi yung tumakas at hinayaan kaming magluksa sa kanya ng 30 taon. Hindi ka pwedeng bumalik sa buhay namin at umarte na parang pwede na lang nating kunin kung saan tayo tumigil. Sabi ko ng matatag. Nagpanggap kang patay, Andres. Iniwan mo akong magpaliwanag sa anak natin kung bakit wala na ang tatay niya magpakailanman. Hindi mo lang mabubura yon dahil guilty ka na ngayon. Ibaba niya ang ulo. Hindi kita hinihingan na balikan ako. Alam kong nawala ko na yon, pero humihingi ako ng pagkakataon na maging tatay niya ulit. Gagawin ko ang lahat. Dahan-dahan ako. Irespeto ko ang boundaries mo. Pakiusap lang, Micaela, wag mo akong iwasto sa buhay niya. Sa mahabang sandali, ang tanging narinig ko ay tunog ng alon. Bahagi ng akin gusto sabihing mawala ulit siya at huwag nang bumalik. Pero hindi ko ma-ignore ang itsura ni Liam nang yakapin niya ang tatay niya kaninang umaga. O kung paano siya tumawa sa tabing dagat na parang matagal na hindi. Pwede kang maging bahagi ng buhay niya, sabi ko sa wakas. Pero sa terms ko.
Tatawag ka bago bumisita. Walang surprise, walang nawawala ulit. At kung magsinungaling ka ulit sa kanya tungkol sa kahit ano, tapos na tayo ng tuluyan. Lumiwanag ang mukha ni Andres sa ginhawa. Salamat. Nangangako ako, Micaela. Hindi ko nasisirain ulit nito. Lumipat ako pabalik sa dagat, matatag na ang boses. Mabuti, dahil hindi na ako yung babaeng iniwan mo. Nagtayo ako ng buhay nang wala ka at ipinagmamalaki ko yon. Hindi kita kailangan, Andres. Hindi kailangan ni Liam na perpekto ka. Kailangan lang niya na tapat ka. Tumango si Andres, mabilis na kumukurap. Mas malakas ka kaysa naalala ko. Kailangan kong maging, sabi ko nang mahina. Pinatiyak mo yon. Tahimik siyang umalis pagkatapos. At nanatili ako sa balcony, hinayaan ang maalat na hangin na patuyuin ang mga luha na hindi ko napansin na tumulo. Hindi ito ang fairy tale reunion na baka inaasahan ni Liam, pero tapat ito. At ang katapatan ay isang bagay na pwede kong buuin kahit ako at si Liam lang ang magpapatuloy, kasama si Andres na may maliit, maingat na binabantayang papel sa buhay namin. Pagpasok ko sa kama, gumalaw si Liam at bumulong sa pagtulog. Nay, masaya tayo, di ba? Hinawi ko ang buhok sa noo niya at bumulong, Oo, anak, masaya tayo at magiging okay tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, naniwala ako.